Pinamagatan ko po yung ating sermon this afternoon na the vine dresser, and the branches. The vine dresser, and the branches. So matatagpuan ko yung ating passage sa John chapter 15, verses 1 to 2. And ito rin po yung huli sa mga I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo. As we mentioned before we started this short series, meron tayong selected verses from the book of John. At yung selected verses na ito ay yung mga popular I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong 7 yan, 7. And this is the 7th and the last I am saying of the Lord. Ganito po yung mababasa natin sa ambagong ng Biblia mula sa passage na ito. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ito po ang salita ng Diyos. Pero po ako share sa inyo ng isang survey from a group called Pew Research Center. Kaya medyo luma na ito, 2015 pa. Ang kanilang conclusion sa tanong na gaano karami ang mga nagpapakilalang Christian sa mundo. Ganito po yung kanilang sinabi, Christians remain the largest religious group in the world in 2015, making up nearly a third, so that's 31% of Earth's 7.3 billion people. So 2015, yung 31% ng 7.3 billion ay 2.2 billion. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga ang mga nagpapakilalang Christian sa mundo. O yung nagsasabi sa kanilang profile na sila ay Christian. O ang kanilang religion ay Christian. Pero ang dahilan kung bakit ko po binanggit itong survey na ito, kasi nakalagay din po doon sa survey na yan, na ito pong bilang na ito ay nakabase sa tinatawag na natural increase. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng natural increase na ito when it comes to the number of Christians in the world? Ang ibig po na palang sabihin yan, kaya po mas marami ang mga Christians o nagpapakilala Christians sa iba't ibang klaseng religion sa mundo sapagkat marami daw po ang ipinapanganak at namamatay na Christian. So ibig sabihin, yung pong bilang na ito between 2010 and 2015, yung pinag-usapan lang natin ay birth and death. 223 million ang baby pinanganak sa pamilyang Christian. Kaya automatic Christian agad ang tawag dun sa mga baby na yun. And then yung mga namamatay na nagpapakilalang Christian, 107 million. So that's a natural increase of 116 million. So ang pinag-uusapan dito, hindi po spiritual increase. Ang pinag-uusapan dito, physical increase. So dahil maraming ipinanganak na bata sa isang Kristiyanong pamilya, na idagdag na agad yun sa bilang ng mga Kristiyano sa mundo. At dahil marami din na itatala ng mga Kristiyano din namamatay, ibig sabihin, hindi Muslim, hindi Hindu, hindi Buddhist, kundi Christian, maraming Kristiyano ay idadagdag sa bilang. So, para sa mundo, nananatili pa rin yung pagkakakilala bilang isang Kristiyano sa kapanganakan at simpleng pagpapakilala na sinasabi ng kanilang mga bibig. So Christianity is associated with birth and simple profession of faith. Ngayon ang tanong, yung malalim na tanong, ilan talaga dun sa 2.2 billion people na ito ang totoong Christian? Ibig sabihin, pag pinanganak ng isang baby sa isang Kristiyanong pamilya, Christian na siya. Ibig mo sabihin, pag sinabi nyo namatay ay hindi Buddhist, Christian na siya. Pinamatay ay hindi Muslim, Christian na siya talaga. Yan ang $1 million question. Paano mo malalaman kung yung mga naglalagay sa kanilang biodata, o sa kanilang Facebook profile, o sa kanilang mga resume, religion ay Christian, totoo nga ba Christian? Ang Panginoong Jesucristo,
Nagturo siya sa atin paano malalaman kung isang tayo totoong Christian o hindi sa pamamagitan ng paggamit ng isang larawan na hindi mo kailanman mapapagkamalian. At yun yung larawan ng puno ng ubas. So gusto kong i-summarize yung ating pag-aaral ngayon, the vine dresser, and the branches with this summary statement. Only those who remain in Christ and bear much fruit are the real disciples. Nilaman po mga nananatili kay Kristo at nagbubunga ng marami ang totoong Kristiyano. Sino nagturo niya? Si Jesus. Paano niya tinuro yan? Sa pamamagitan ng larawan ng puno ng ubas. So, dalawang major point po yung gusto nating, hindi ko pala napakita yung summary. Only those who remain in Christ and bear much fruit are the real disciples. Two main points. The identity of the vine explained. Sino tinutukoy na puno ng ubas? And then, the quality of the branch exposed. Sino yung mga sanga na tinutukoy sa passage na ito? So, unahin muna natin yung the identity of the vine explained. Kasi kung hindi natin maiintindihan kung sino yung puno ng ubas, hindi natin maiintindihan kung sino yung tinutukoy na mga sanga. Unahin natin, sino ba ang tinutukoy na puno ng ubas? Sa buong aklat ni John, nagbigay siya ng 7 I am sayings. Bagamat ako'y naniniwala na maaaring lagpas sa 7 yung ginamit ng Panginoon na I am sayings, no? Para ituro yung kanyang totoong identity. Pero sapat na yung 7 na ito, no? Para ipakilala ni John na sumulat ng aklat na ito na si Jesus Christ ang katuparan ng lahat ng mga ipinangako sa lumang tipan patungkol sa darating na Mesaya. December na naman, pag-uusapan na naman yung birth of the Messiah. Kasama rin po yan sa mga inihula sa lumang tipan patungkol sa palatandaan ng darating na Messiah. At lahat ng I am sayings na ginamit ni John dito, halimbawa, John chapter 6 verse 35, sinabi po niya doon, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Anong Old Testament story yung maaalala mo pag narinig mo at nabasa mo yung passage na ito? Maaalala mo yung panahon ng mga Israelita sa lumang tipan, sa ilalim ng pamumuno ni Moises, nung sila ay tumatawid sa ilang, papunta sa lupang ipinangako. Paano sila nabuhay ng panahon na yun? Sabi ng mga Bible authors, 40 years silang naglakbay sa ilang bago nila narating yung lupang ipinangako. Nagpaikot-ikot sila doon sa ilang, sa wilderness. Diba? Bago sila tuluyang nakarating doon sa lupang ipinangako. Paano sila nabuhay? Ang isa pong ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga butil na ginawa nilang tinapay galing sa langit. Ang tinawag na mana. Natatandaan niyo, di ba sa Old Testament, nagpadala ang Diyos ng mana. At itong mana na ito, ang nagsustain sa bayan ng Israel sa kanilang buong paglalakbay sa ilang at hindi sila nagutom at hindi sila namatay. Now, nung sinabi ng Panginoon na siya ang Mesaya, sinabi rin ng Panginoon na yung larawan ng tinapay na nagbigay ng lakas at nagpanatili ng buhay sa bayan ng Israel sa Old Testament, siya rin ang tinapay na nagbibigay ngayon ng buhay na walang hanggan sa mga taong mananampalataya sa Kanya. So katuparan din ang larawan ng lumang tipan patungkol sa pangako ng darating na Mesaya. Ibig sabihin, ang darating na Mesaya, siya ang source ng eternal life na galing sa langit. This understanding should give us clear evidence na yung sinabi rin ng Panginoon dito sa talatang ito na ako ang tunay na puno ng ubas ay may kinalaman din sa mga sinabi sa lumang tipan para tukuyin at ilarawan ang darating na ipinangakong Mesaya. Walang iba kundi siya. Kaya dalawang bagay, no? Gusto ko ipakita sa inyo na fulfillment ng larawan ng puno ng ubas. Una, the vine image is the fulfillment of Jesus as the Messiah. Yung pong ginamit ni Jesus na larawan ng puno ng ubas
ay para tukuyin na siya yung katuparan ng mga ipinangako sa lumang tipan patungkol sa darating na Mesyas. Madaling salita, siya yung Mesyas na ipinangako sa lumang tipan sapagkat siya ang tunay na puno ng ubas. Bakit kailangan ang kinin ni Jesus yung larawan ng puno ng ubas para tukuyin na siya yung Mesyas? Kasi yung pong larawan ng puno ng ubas ay pangkaraniwang simbolo sa lumang tipan ng bayan ng Israel. O yung tinatawag na covenant people of God. Ang pinakamalinaw pong talata na pwede nating basahin sa lumang tipan, Jeremiah 2:21. Ganito po nakasulat doon. Sabi, gayon may itinanim kita, tinutukoy ang bayan ng Israel, na isang piling puno ng ubas, na pawang dalisay na binhi, bakit nga naging bansot ka at naging ligaw na ubas? Totoo na yung puno ng ubas ay larawan na laging ginagamit sa lumang tipan para tukuyin yung bayan ng Israel. Pero pag binasa nyo itong larawan ng puno ng ubas sa lumang tipan, laging bumabalik dun sa pagkabigo ng bayan ng Israel na maging masunurin sa kanilang tipanan ni Yahweh. Laging ganun yung konteksto. Pag sinabing ang Israel, ang puno ng ubas, lagi ang susunod nun, ang bunga nila maasim. Ang bunga nila masamang bunga. O yung puno ng ubas na ito ay masamang puno. Laging ganun ang larawan. Pag ginamit yung larawan ng puno ng ubas para tukuyin ang bayan ng Israel. At ako naniniwala na isa rin ito sa mga dahilan ni John kung bakit ginamit niya yung larawan ng puno ng ubas para tukuyin si Jesus. Kasi gustong ipakita ni John yung malaking pagkakaiba ng bayan ng Israel bilang puno ng ubas at ni Jesucristo bilang puno ng ubas. At ano po yung pinakamalaking pagkakaiba po nila? Yung bunga. Totoo na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng lahat ng larawan ng puno ng ubas sa lumang tipan, pero yung pagtupad ng Panginoon sa larawan na ito, kumbaga, higit kaysa sa pagiging larawan ng puno ng ubas sa bayan ng Israel. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagbunga ng mabuti. Kaya pwede natin din sabihin, theologically, ang Panginoong Jesucristo ang totoong bayan ng Israel. Dahil siya ang totoong puno ng ubas na nagbunga ng mabuti. Kung bang ini-expect ng Diyos na dapat bunga ng bayan ng Israel, na mabuting bunga, na hindi nagawa ng totoong Israel sa lumang tipan, nagawa ni Jesus na Israel sa bagong tipanan. At ang isa po sa mga malinaw na connection niyan, ng puno ng ubas, na si Jesucristo, dun sa Psalm 80 verse 14, yan na natin bubuksan, babasahin ko na lang, no? Psalm 80 verse 14, sabi diyan, bumalik kang muli, O Diyos ng mga hukbo, isinasamo namin sa iyo, tumungo ka mula sa langit, at masdan mo, pahalagahan mo ang puno ng ubas na ito. And then when you go down to verse 14 ng Psalm 80, makikita mo yung ganitong mga salita, ipatong nawa ang iyong kamay sa tao ng kanyang kamay mo, sa anak ng tao na iyong pinalakas para sa sarili mo. Pag binagamit yung salitang anak ng tao, sino yung naalala niyo? Pag nagbasa kayo ng gospel accounts, ginamit yung titulo na yun, anak ng tao. Sino tinutukoy nun? Si Jesus. Ginamit ng Panginoong Jesucristo, at ako naniniwala, deliberate, yung pagpili ng Panginoong Jesucristo na gamitin yung titulong anak ng tao para tukuyin na siya ang katuparan ng inihula sa lumang tipan patungkol sa mabuting puno ng ubas. Yung totoong mabuting puno ng ubas ay walang iba kundi si Jesus. Hindi ang Israel. No? Kapag ang Israel ay naging masuwayin, ang Israel naging matigas ang ulo. Kaya sabi ng mga New Testament writers, si Jesus, na siyang totoong anak ng tao, ang katuparan ng ipinangako na magkakaroon ng tagapagmana ang trono ni David. Diba sa kwento ng Pasko, laging binabalik-balikan doon na ipinanganak ngayon sa bayan ng Jerusalem ang anak ni David, ang hari ng Israel. Tinutukoy si Jesus.
Pero yung mga kataga na yun, nanggaling pa sa lumang tipan. Kasi wala pa sa lumang tipan, meron na silang ina-anticipate na mas mabuting Israelita at mas mabuting anak ni David. At yun ay walang iba, kundi ang Mesyas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung puno ng ubas na ginamit para tukuyin ang bayan ng Israel, ngayon mayroon na siyang mas higit na kahulugan. Si Jesucristo, siya ang totoong puno ng ubas, siya rin ang totoong Israel ng Diyos, sapagkat siya ang Mesaya. Kaya po yung katuparan ng larawan ng puno ng ubas sa Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo yung puno ng ubas. Ang Panginoong Jesucristo ang puno ng ubas. Pangalawa, the vine image as the image of New Covenant membership. The vine as the image of New Covenant membership. Yan, ano ibig sabihin yan? Pag binalikan natin yung larawan ng puno ng ubas sa lumang tipan, laging may kinalaman po ito doon sa papaano nagiging miyembro ng covenant people ang mga tao sa lumang tipan. Pag binalikan mo yung kwento, nagiging miyembro po ng people of God or ng covenant people of God sa lumang tipan sa pamamagitan ng kanilang kapanganakan. Ibig sabihin, ang unang paraan ng membership noon by way of generation. Pag ipinanganak ka sa pamilya ng isang Hudyo, pagka ang nanay at tatay mo Hudyo, ikaw ay Hudyo. Automatic, nakasama ka sa covenant people. Kasama ka doon sa piniling bayan. Kasama ka doon sa tinatawag na Israelita noong panahon na yan. Pero, meron pong hindi malinaw sa lumang tipan na ngayon ay ginawang malinaw sa bagong tipan. At alam niyo kung ano po yun? Pagdating sa bagong tipan, ang pagiging miyembro ng bayan ng Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng dugo at laman. Ibig sabihin, kahit ipinanganak ang Hudyo, hindi po automatic na miyembro ka na ng pamilya ng Diyos. Meron pong binago ang Diyos sa proseso ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi na dahil sa dugo at laman, kundi sa pamamagitan ng gawa mismo ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ito yung totoo kasi kahit si Apostol Pablo, sinabi niya sa Romans chapter 9 verse 6, mula sa New Living Translation, sabi niya, not all who are born into the nation of Israel are truly members of God's people. Ibig sabihin, hindi lahat ng ipinanganak na Israelita ay kabilang na dapat sa pamilya ng Diyos. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Hudyo noon. Kami ay piniling bayan, kami ay higit na espesyal na mga tao kumpara sa iba sapagkat kami ay purong dugong Israelita. Kaya pag binasa mo yung lumang tipan, yung mga Pariseo, napakataas ng kanilang kayabangan pagdating sa kanilang pagiging Hudyo. Lagi nilang niyuyurakan yung mga Hentil, yung mga Samaritano, ayaw nilang makipag-ugnayan. Bakit? Hindi mga purong dugong Hudyo yun eh. Sila purong dugong Hudyo. At dahil sila purong dugong Hudyo, ibig sabihin, pinanganak sila sa nanay na Hudyo, pinanganak sila sa tatay na Hudyo, pinanganak sila sa pamilyang Hudyo, automatic na kasama na sila sa pamilya ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, mayroong binago sa paraan ng pagpasok sa pamilya ng Diyos. Hindi na sa pamamagitan ng dugo at laman, hindi na sa pamamagitan ng kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. At yun yung tinutukoy dito na kung si Jesucristo ang katuparan ng larawan ng puno ng ubas sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagnanais maging sanga ng puno ng ubas, kinakailangan magkaroon ka ng espesyal na kaugnayan doon sa puno ng ubas. Kasi sino ba yung puno ng ubas? Hindi na nga Israel ang tinutukoy doon, kundi si Jesus Christ. So, paano magkakaroon ng kaugnayan ng isang tao kay Jesus Christ? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya wala lang kinalaman yung dugo mo. Hudyo ka ba o Hentil ka ba? Yung sinasabi ng Apostol Pablo sa bagong tipan. Hindi na mahalaga kung ikaw ay Hudyo. Hindi na mahalaga kung ikaw ay Hentil.
Ang mahalaga, ikaw ay may kaugnayan kay Jesucristo, nakipag-isa na kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po yung puno ng ubas, yan na po yung larawan ng pagiging pamilya ng Diyos sa bagong tipanan. Malaking pagbabago yan dahil sa krus sa Kalbaryo. Dahil namatay na si Kristo sa krus at muling nabuhay, hindi na yung dugo ng tao ang mahalaga para masabi siyang kasama sa bayan ng Diyos, kundi yung dugo na ni Jesus. Kung wala kang kaugnayan sa dugo ni Jesus, kung hindi ka binili ng dugo ni Jesus, hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi ka kabilang sa tinatawag na covenant people of God. Kaya sa mundo ngayon, dalawa lang po ang klase ng tao. Yung pong pagmamayari ni Kristo sapagkat may kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, at yung walang kaugnayan kay Kristo dahil hindi siya Kristiyano. Kaya ang tanong ko, ano kayo doon? Sa kayong grupo ng kabilang? Doon sa kasama sa pamilya ng Diyos dahil may kaugnayan kay Kristo, o hindi kasama dahil walang kaugnayan kay Kristo o walang pananampalataya kay Kristo? Pangalawa, nakita na natin sino pala yung totoong puno ng ubas, si Jesucristo. At para pala mapabilang sa pamilya ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng kaugnayan sa puno ng ubas na to na si Jesucristo. Pag-usapan natin yung sanga, the quality of the branch exposed. Kung si Jesucristo ang puno ng ubas, ngayon ang tanong, sino yung mga sanga? Of course, ang diretsong sagot, ang mga sanga ay sila na mga may kaugnayan kay Jesucristo. Sila na mga na-born again. Sila na mayroong faith kay Jesus Christ. No? Sila na mayroong kaugnayan sa Mesyas na tunay na puno ng ubas. Si Pablo, ang laging ginagamit niyang salita para tukuyin ito, yung mga salitang in Christ. Kay Kristo. Bakit sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yun yung terminology na paborito ni Apostle Paul. At ang isa sa mga malinaw na New Testament verses dyan, Galatians 3:26, sabi doon, sapagkat kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, nagiging anak ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dugo, hindi pananampalataya. A person is a Christian because he is united to Christ by faith. Hindi po tao ang gumagawa nun sa sarili niya, kundi yung Diyos ang gumagawa nun sa makasalanan. Ginagawa ng Diyos na born again ang isang makasalanan. At dahil ginawa siyang born again, kaya niya nang manampalataya kay Jesus Christ. Now, dito kay John, sa passage natin, ang ginamit ni John na larawan dito ay larawan ng puno ng ubas. Sabi niya sa verse 5a, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Tinutukoy niya yung mga disciples. Si Jesus yung puno ng ubas, yung mga disciples ang mga sanga. Si Paul, lagi ang larawan niya, spiritual union. Si John, ang image na ginamit niya, organic union. Ano ibig sabihin ng organic union? Tingnan mo sa verse 2. Sabi sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Di ba organic unity yan? Organic union? Kung marunong po kayo sa science of grafting, alam mo yung grafting, mayroong isang puno, di ba? Puno ng mangga. Dudugtungan mo ng sanga galing sa ibang puno. Halimbawa, puno ng mangga, dudugtong mo yung isang sanga na galing sa puno ng mansanas. Ano magiging bunga niya? Diba? Yan ang magiging tanong mo. So, ang magiging bunga niya ay combination ng mangga at saka mansanas. Ang tawag ko doon, grafting. Kumbaga yung sanga, idinugtong dun sa puno. At kalaunan, yung sanga na yun, naging sanga na ng puno na dinugtungan. Ang tawag po doon, grafting. Ganito po yung tinutukoy dito, organic union. Tayo po, ng mga mananampalataya, hindi tayo dating nakadugtong kay Jesus. Pero nung kumilos ang Diyos sa buhay natin, idinugtong tayo kay Jesus.
Kaya ngayon, tayo mga sanga ni Jesus na puno ng ubas. Sa madaling salita, just as the branches derive their life from the vine, so the vine produces its fruit through the branches. Dahil ang mga sanga na ito, na mga totoong nananampalataya, nakadugtong na kay Jesus, yung buhay na galing kay Jesus, dumadaloy na sa kanila. At dahil dumadaloy na sa mga sanga na ito ang buhay ni Jesus, dapat yung mga sanga yun, nagbubunga. Yung sinasabi dito, organic union. Kapag nakita mo yung isang branch o isang sanga na maraming bunga, iisipin mo lang yung sanga na yun, buhay. At yung sanga na yun, meron siyang totoong pagkakadugtong dun sa puno. Diba? Pagka nakita mo yung isang sanga na nakadugtong sa puno pero walang bunga, ibig sabihin yung sanga na yun walang buhay. Kasi walang dumadaloy na buhay sa kanya, walang nutrients, sustansya na galing dun sa puno na dumadaloy sa kanya, kaya siya walang bunga. Pero kung totoong sanga siya, nakadugtong siya doon sa puno, makikita mo yung sanga na yun, mayroong bunga. Kung ano man yung klase ng puno na yun. Dito, puno ng ubas. So dapat, ang bunga ng sanga, ubas. Again, makikita natin dito yung malinaw na turo ng kaligtasan ay tumutukoy dun sa kaluluwa ng isang alagad ni Kristo na hindi lang pupunta sa langit, kundi yung kaluluwa na nagbabago ang buhay. Yun ang kaligtasan. Kung ang tao ay nakadugtong na kay Kristo, dapat yung buhay na yon sumasalamin ng puno na dinudugtungan niya. Kamuha niyo yun? Kung kanino kang puno na kadugtong, dapat nakikita yung katangian ng puno na yun sa iyo. At ang katangian na hinahanap sa mga sangang nakadugtong sa puno, yung bunga. We will only believe yung claim ng conversion ng isang tao pagka may nakita tayong transformation ng buhay niya. Kasi pag ang isang tao na dugtong kay Kristo, hindi pwedeng hindi siya magbago. Ulitin ko yan, ha? Pag yung isang tao, inaangkin niyang nadugtong siya kay Kristo, sanga na siya ni Kristo ngayon, hindi pwedeng hindi siya magbago. Bakit? Kung talagang dumadala yung buhay ni Jesus sa kanya, dapat nakikita yung buhay ni Jesus sa buhay niya. Ngayon, ang tanong dito, yung susunod na kailangan natin sagutin. Paano ba dumadami yung bunga? Automatic ba na pagka yung sanga ay nakadugtong sa puno, dapat marami na siyang bunga? Siguro sa ibang puno, totoo yun. Pero pag pinag-usapan kasi natin ay puno ng ubas, hindi po laging totoo yun. Meron pong isang mahalagang proseso na kailangan pagdaanan ng isang sanga ng puno ng ubas para magbunga siya ng marami. At meron kailangan na gumawa nun. At ang tawag po dyan, vine dresser, o yung tagapaglinis ng sanga. Ang Panginoong Jesucristo at ang Ama ay isa, di ba? John chapter 10, verse 30, sinabi yan. Pero, pagdating sa buhay ng isang mananampalataya, mayroong espesyal na katungkulan ang Ama na iba sa espesyal na katungkulan ng anak. Ang anak ang dinudugtungan ng sanga, pero ang Ama ang naglilinis sa sanga para dumami yung kanyang bunga. Yun ang sinabi sa atin, sa ating talata, sa verse 1, sabi diyan, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Si Jesus yung vine, yung Father yung vine dresser, at yung Christian yung branches. Ngayon ang tanong, ano yung ginagawa ng Ama, ng vine dresser, para yung sanga magkaroon ng bunga ng marami? Diyan natin makikita yung quality ng sanga ng puno ng ubas. Kasi sa bayan ng Israel, sufficient yung kanilang atmosphere, yung humidity, yung klase ng lupa, kaya sa Israel po maraming puno ng ubas. Isa po sa mga paborito nilang tanim yan. Yung mga vineyard, maraming vineyard sa Israel. Diba, ng panahon ng Panginoong Jesucristo, yung wine ay isa sa mga number 1 na iniinom nila pag may mga celebration tulad ng kasal, may mga hapunan, kasama yung wine. Kasi maraming tanim na puno ng ubas sa kanila. Pero hindi sapat
na dahil maraming tanim ng puno ng ubas sa bayan na ito, marami lahat bunga yung mga sanga ng puno ng ubas. Nandun pa rin sa trabaho ng tagapag-alaga ng puno ng ubas ang kalidad ng pagdami ng bunga. At dito po, dalawa po yung tinukoy na ginagawa ng ama bilang vine dresser patungkol po dun sa sanga ng puno ng ubas. Number one, sabi yan, those branches that do not bear fruit are cut off. Tingnan niyo po yung verse 2. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Oh. Inaalis yung puno, yung sanga na nakakabit sa puno ng ubas, pero walang bunga. Na, marami pong scholars ang nagdidebate kung anong ibig sabihin ni Jesus dyan. Sabi ng iba, siguro tinutukoy ni Jesus dyan yung mga Hudyo na in-excommunicate sa bayan ng Israel. Kasi sa Lumang Tipan, may mga kasalanan na pwedeng mag-excommunicate sa isang Hudyo para tanggalin siya sa covenant people. Pag nakomit mo yung kasalanan na yun, tatanggalin ka sa covenant people, itatapong ka. Hindi ka nakasama sa covenant people. Sabi ng iba, yun yung tinutukoy ni Jesus dito sa verse 2. Sabi naman ng iba, mga ano yan, mga dating Christian yan, pero ngayon hindi na Christian. Yung mga nag-backslide, sabi nila. Yung mga naging apostate, hindi na sila Christian yan, pero dati member sila ng church. Parang tama, parehas. Pero ang totoo, ako naniniwala na hindi po tama parehas to. Very likely, itong mga ito ay masyadong naglalagay ng kahulugan dun sa tamang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Para sa akin, ang susi sa interpretasyon dito, yung issue ng pagbubunga. Hindi yung papaano nakabilang, papaano tinanggal. Ang pinag-uusapan dito, yung issue ng pamumunga. The clear purpose of the verse is to insist that there are no true Christians who are without fruit. Walang totoong Kristiyano na walang bunga. Titik yan. Wala pong totoong Kristiyano na walang bunga. In other words, fruitfulness is an infallible mark of true Christianity. Kahit ang Panginoong Jesucristo, di ba sinabi, ang Panginoong Jesucristo ang totoong puno ng ubas, bakit? Sapagkat marami siyang mabuting bunga. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ang pattern. Kung ikaw ay sanga ng puno ng ubas, kung ikaw ay nakadugtong sa puno ng ubas, dapat marami kang bunga. Kung wala kang bunga, ang ibig sabihin nun, kahit kailan, hindi ka nakadugtong dun sa puno ng ubas. Kala mo lang nakadugtong ka. Pero ang totoo, hindi ka nakadugtong. Kaya ang ginagawa ng vine dresser, pag umikot siya dun sa mga puno ng ubas, nakita niya na may mga sanga na walang bunga, ibig sabihin, hindi nakadugtong yun sa puno ng ubas. Anong gagawin niya? Tatanggalin niya. Bakit pa pananatiliin yung sanga na yun sa puno ng ubas kung hindi naman siya nakadugtong? Walang pakinabang. Hindi totoong sanga. Ano dapat tanggalin? Ano dapat tanggalin? At alam niyo kung anong ginagawa doon sa mga sangang tinatanggal? Pag tinanggal siya at tinapon siya, natutuyo siya ng tuluyan at ginagamit siya para panggatong. Ganun ang ginagawa sa mga sanga na walang bunga. Ito yung mga tao na nagpakilalang Christian. Ito yung mga tao na naging member ng church. Ito yung mga tao siguro na na-involve sa mga ministry. Nag-Bible study rin siguro sila. Okay, nagturo sila ng Sunday school. Pero ang totoo, hindi sila naging born again. Hindi sila naging Christian. Kaya ano nangyari? Nakita na wala silang bunga. Hindi natin kasi may tatago habang buhay yung pagiging peke ng isang Kristiyano. Lalabas at lalabas yung totoong quality ng kanyang buhay. Kung isang tao nagpapanggap na Kristiyano, lalabas at lalabas yung totoo na hindi siya Kristiyano. Ano minsan ang ginagawa ng Diyos? Yung iba, nahuhulog sa kasalanan na pagka dinisiplina ayaw magsisi. Na-excommunicate, natatanggal sa church. Yung iba, bigla na lang nawawala.
Hindi mo na malaman kung saan nagpunta. Mababalitaan mo na lang, nag-asawa ng hindi mananampalataya, tumira sa probinsya, hindi na bumalik. Yun yung mga evidence na tinatanggal sila ng Diyos. Diyos ang nagtatanggal. Kasi Diyos ang nakakakita kung totoo siyang sanga. Diyos din ang nakakakita kung totoo may buhay na dumadaloy sa Kanya. Diyos din ang nakakakita kung kay Kristo talaga siya. Kapag nakita ng Diyos na hindi magdadalawang isip ang Diyos na putulin yung sanga na yun at itapon para matuyo. Pangalawa, those branches that bear fruit are pruned. Yung pong mga nakikita ng Diyos bilang vine dresser na mga sanga na totoong sanga na nagbubunga, anong ginagawa? Pinuprune. Sabi sa verse 2b, at ang bawat sanga na nagbubunga, inililinis niya upang lalong magbunga. So, ang presumption dito, yung mga sanga na yun, totoong sanga kasi may bunga na sila. So, kaya sila nililinis ng tagapaglinis ng puno ng ubas nang sa gayon lalo pang dumami yung kanilang bunga. Yung po tinatawag ng pruning, kung kayo po'y gardener, kung mahilig kayong mag-alaga ng mga halamang nagbubunga, meron po tinatawag na process na pruning. Ang pruning po, ito po yung process ng paglilinis ng sanga, pagtitrim ng mga sanga para matanggal yung mga bulok na dahon, yung mga bulok na sangay ng sanga. Para, anong purpose nun? Para yung nutrients na nanggagaling yung sa pinakapuno, hindi po agawin itong mga walang kwentang bahagi ng sanga. Halimbawa, yung mga dahon na naninilaw na, o kaya dahon na nalalanta na. Pagka nakaduntong pa rin yan dun sa sanga, kumakain pa rin ng nutrients siya na galing sa puno. So, ang ginagawa ng vine dresser, tinatanggal yung mga sagabal na yun. At tawag po doon, pruning. At anong purpose po nun? Nang sa gayon, mas lalong dumami yung nutrients na tinatanggap ng sanga para lalong dumami yung kanyang bunga. Siyempre, pagka uninterrupted yung flow ng nutrients mula dun sa puno ng ubas, papunta dun sa sanga, mas marami yung kanyang magiging bunga, mas magiging matamis yung kanyang bunga. Kaya importante, ang trabaho ng Diyos Ama sa buhay ng mga Kristiyano. Paano ginagawa ng Diyos ang pruning process sa mga Christian? Sa pamamagitan ng discipline. Pakinggan yung sinabi doon sa Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. Sabi dito, sapagkat tayo ay kanilang dinidisiplina, tinutukoy yung mga tatay sa lupa, nang maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya, ibig sabihin, our Heavenly Father, tayo alang-alang sa ikabubuti natin, upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila di ka nais-nais kundi masakit, subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Diba kaya Diyos dinidisiplin tayo? Halimbawa, hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong disiplin ang ginagawa ng Diyos? Nahuhuli ka sa kasalanan. Gumagawa ka ng kasalanan pinagsisisihan mo ng matindi. Hinahayaan ng Diyos yun. Kumbaga, hinahayaan ng Diyos madapa ka. Nang sa gayon, maintindihan mo yung maling ginawa mo. Pag bumangon ka, magtatanda ka na. Kaya yung disiplina, hindi po siya masarap. Yung disiplina mapait. Sabi dito, yung disiplina masakit sa kasalukuyan. Pero, kung yung anak ay nasanay sa pagdidisiplina, ano nagiging epekto? Nagiging mabuti yung kanyang paraan ng pamumuhay. Diba yung mga anak, pag dinidisiplina mo, pinapalo mo. No, halimbawa yung anak mo, lahat na lang gusto siya masusunod. Pag hindi niya nakukuha yung gusto niya, iiyak siya. Ano dapat gawin ng magulang? Paluin. Para maintindihan ng bata na hindi pwedeng lahat ng gusto mo masusunod dahil ako ang magulang mo. Mas alam ko kung anong tama para sa iyo at ako ang masusunod. Masakit yun sa mga bata kasi pinapalo. Pero pag nasana yung bata na gano'n, ano magiging epekto sa kanya? Magiging mabuting tao siya. Kasi susunod siya sa tamang hakbang na tinuturo sa kanya ng magulang niya. Ganun din ginagawa ng Diyos sa atin. Pag gumagawa tayo ng mali, pinapalo tayo ng Diyos, masakit. Diba? Magtatanda ka talaga.
Pero pag nagpasakop ka sa pagdidisiplina ng Diyos, ano magiging epekto sa iyo? Sabi dito, mabubuhay ka ng mapayapa, makakaroon ka ng bunga ng katuwiran, at mamumuhay ka ng may kabanalan. Yun ang epekto. Kaya ang Diyos, ang ginagawa niya sa mga sanga na totoo nakadugtong sa puno ng ubas na nagbubunga, dinidisiplina niya. At bilang sanga, wala pong sanga na lumalaban dun sa naglilinis sa kanya. Yung pong sanga nagpapasakop. Kung tayo dinidisiplina ng Diyos, hindi po tayo lumalaban, hindi natin tinutusok yung kamay ng naglilinis sa atin. Kundi nagpapasakop lang tayo. Dahil mas alam ng naglilinis kung ano mabuti para sa atin. Paano natin malalaman na tayo ay nililinis ng Diyos? Anong epekto? Nagbabago tayo. Nagbabago. Mag-isip na kayo ng kahinaan na meron kayo. Kung talagang nililinis ka ng Diyos, at dahil Kristiyano ka, magbabago ka eh. Mawawala yung pagmamahal mo sa kasalanan na yun. Hindi ka mabubuhay na sa kasalanan na yun, kundi mabubuhay ka sa kabanalan. Magbabago tayo dahil magiging kamukha tayo ni Kristo. Kaya tanong po para sa lahat ng nakikinig ngayon, ikaw ba ay totoong sanga ng puno ng ubas? O nagkukunwa-kunwari lang ng sanga? Ang babala ng salita ng Diyos, kung ikaw'y nagkukunwari lang ng sanga, darating yun ang panahon na puputulin ka ng Ama, itatapon ka para sunugin. Pero kung hindi ka pa sanga, mas mainam na aminin mo, hindi ka sanga. Sabihin mo sa Ama, Ama, hindi ako sanga, gusto kong maging sanga ng puno ng ubas. Idugtong mo ako kay Jesus. Naniniwala ako na si Jesus lang pwedeng magligtas sa akin. Gagawin ka niyang sanga ng puno ng ubas, at ang patunay na magiging sanga ka, dapat magbunga ka ng marami. Manalayan po tayo. Aming Ama, natapos po namin yung mga I am sayings ng Panginoong Jesucristo na nagpapakilala na siya ang Mesyas. Na siya ang totoong pinangako na magiging tagapagligtas ng mga makasalanan mula sa kanilang pagiging alipin ng Diablo at ng kadilim. Salamat po, O Diyos, sapagkat sapat ang mga pinag-aralan namin na ito para maniwala kami na si Jesus ang anak ng Diyos na tagapagligtas namin. Hindi kami dapat magduda, hindi kami dapat makonfuse. Ang tamang tugon sa mga turo na ito, manampalataya, magtiwala, maniwala, magpasakop ng buhay kay Kristo. Kaya dalayan ko po, mananampalataya mo na hindi ang nakikinig, ay magkaroon ng tamang tugon sa mga pinag-aralan. Maniwala na si Jesus ang Mesyas at tinupad niya ang lahat ng ipinangako mula sa lumang tipan patungkol sa Kanya. At sa mga hindi pa mananampalataya, kilalanin si Jesus bilang Mesyas, bilang Hari ng kanilang buhay, bilang Panginoon ng kanilang buhay, magpasakop, maging sanga ng totoong puno ng ubas. Kayo lamang po may kapangyarihan gawin ang mga ito sa amin, aming kalagitnaan, kaya nagtitiwala po kami sa inyo pong malayang pagkilos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.